Kamusta naman kamo mga kaabyanan, mga kauturan sa Ginoo, dalayawan ang Ginoo makabalik makita sining adlaw. Kung naman oras ikaw nagapamati dira, especially sa aton nga mga kauturan sa sagwa sa Pilipinas. Of course, lain ng inyo iyang time zone. Pero anyway, bangod nga recorded message ini, so anytime pull out mo lang ining aton nga program sa Akondri account kag magkapadayon ka sa pagtuon sa aton ginatun-an diri sa book study right now no sa Book of Ephesians kag dodali lang nato matapos ini. Kag salamat man sa mga pastors and workers nga nagagamit sining aton nga pagtuon agud ma-apply man nila sa ila nga pagtudlo sa Sunday school o kung ila ini nga iwali o kung ano man nga katuyuan nga gusto niyo himuon ini. Actually na-upload na ko ini sa aton nga YouTube channel. So kung gusto nimo magkuha sang playlist sa YouTube channel, you just email me or sa Messenger ay isend ko ang link sa imo. So far, madamo kita sa mga pastors nga kaupod naton sa ministry nga nag-share sining aton program sa iban man nga mga katawhan. Wala na kabalo kon din makalambot ini kay siyempre ang social media wala niya sang limit no. Kag amo ning tinion nga matuman naton ang ginhambal sang Ginoo nga the gospel of the kingdom will be preached to all the world and then the end will come. Even though nga ang gospel of the kingdom particularly ginhatag na sang Ginoo sa mga Hudiyo, pero kita kabahin man gyapon sa pagwali sang mayong balita sang aton Ginoong Kristo. So salamat man sa aton mga kauturan nga matutom nga nagasunod sini and especially sa mga brethren sa Lifeway nga everyday may ara kita gid nga mensahe gikan sa pulong sang Ginoo kay bisan hindi kita makita ay no kisa sa mga kasakuon sa atong trabaho, at least everyday may ara gid kita mensahe nga aton matun-an no sa sini aton program. Actually ining book study na preach na nakon ini sa Lifeway, pero mayo gid nga maliwat-liwat lang nato no para ma-remind kita sining mga reminders sa pulong sang Ginoo nga ginsulat ni Apostle Paul primarily sa mga kasimbahanan sa atong Ginoo. Kaya mo ning importante gid sa atong mga kabuhi nga believers nga dito malipat nga ang pagkatumulo hindi na iya Domingo lang o kon Miyerkules kundi sa kada adlaw gid sa atong kabuhi nga aware kita sang aton identity as God's children kag sang iya ginhatag sa aton nga ginatawag naton obligation to preach the gospel. Sa bagay isa sang mga learning hour nga sa diin nga tudloan ni Pastor John Santos no, ang isa sa mga pastors sa diri sa Lifeway, gin-emphasize niya nga ang evangelism hindi lang actually nga mahimo mo lang ikaw lang ang ma-evangelize. Sa bagay ang Great Commission ginhatag sang Ginoo sa iya simbahan. So meaning to say nga ang bug-os nga simbahan may ara gid obligasyon sa pagwali sa mayang balita. Matuod nga lain-lain ang atong mga gift. So na-emphasize ni Brother John nga o ni Pastor John nga ang iban no may ara gid ang gift of evangelizing no, mga evangelist amoy na nagawali sa mga balita. Pero ang iban nga tumulo may obligasyon makita to pray for those who preach the gospel and support. That's why diri sa Lifeway ang aton principle is to pray, give and go. Kaya tituod unfair man no nga kung ikaw pa ang nagapangamuyo, ikaw man ang nagahatag sa pag-support sa ministry of evangelism, kaya ikaw pa yung nag-go. So ang iba niya panimuko lang no. That's why nga if we really understand nga the work of evangelization sa mga kasimbahanan sa Ginoo nga iya gintugyanan nga ma-involve gid ang tanan no. Ma-involve kita by going, by praying or by giving. So wala sang bisan isa sa aton nga makalikaw sa sinang obligasyon kay kung hindi man kita botamolon wala kita gift o kon talent sa pag-share sang gospel personally kasubong sa iban nga may ara yang kaisog kag may ara sila yang karakter nga pwede maka-approach sa mga tao, then dapat involve man kita by praying for them and of course by supporting the ministry. So that's why nga padayon kita diri sa aton nya ginatun-an no, ari na kita sa hingapsan nga bahin sa aton book study sa Ephesians part 10 na kita. Kag ang aton nga pagkatun diri amo ang Ephesians chapter 6 verse 10 to 24 or hasta sa end sang Ephesians chapter 6 no, and maybe after that masaylo kita sa lain naman nga book kay tining aton nga purpose sa pagdala sini nga program para gid sa mga tumuluo no, para sa mga members sang Church of the Lord Jesus Christ agud nga magtubo
kag mangin capable of doing the ministry. Kaya siyempre kung hindi kita ma-equip sa Word of God, labi na gid sining ulihing yung mga tinion nga grabe ang mga pagpatalang, may mga lain-lain yung mga doktrina nga gasulod sa mga churches nga kung lang taon naton hindi iya na base gid ya sa fundamental teaching of the Word of God nga ginpangwa man sa mga maalaman nga mga writers o kung mga manugwali kay ti open ang social media, so you just can hear many people no sharing what they believe kagis dapat mahinalungon kita whether nga ini ginkuha gid nila sa scripture or scripture based o bala ini ginpangwa nila sa mga filosofiya sa ibang nga tao. Kaya subong nagamiskla actually ang Bible kag ang philosophy mo. That's why muna ang natunan man naton sa Book of Colossians or maybe later on matunan naton no nga ang warning ni Apostol Pablo nga hindi kita mag pamati lang sa mga tao nga maga-spoil sang aton nga belief no sang mga philosophies nga ila ginatudlo. So natunan naton diri sa Book of Ephesians ang Greek philosophers kag labi na gid na maghalong kita sa doktrina ni St. Augustine nga ang iyaging kuan sini mostly mga Greek philosophers nga gin-adapt karon sa mga reformers. Of course amo nang reason kun nga ang hindi gina sa healthy nga teaching nanungod sa datawag naton nga Ginoo may pinili lang nga luwason, and later on we learned here in the Book of Ephesians nga matutuod nga pinili amo ang ara kay Kristo. So you have to believe in Christ, have faith in Christ, kay ang natawag na itong mga pinili sang Diyos, amo ang ara sa iya, those who are in Christ. Kag ang katuyuan sang Ginoo sa iya baluhaton nga dapat ara ka man kay Kristo Jesus. Because outside Him, ginambalagid na sang aton Ginoo Kristo sa John chapter 15, nga kung hindi kita nag-angot sa vine, we are nothing. So muna nga ang importante maintindihan naton Ginoo ang natudlo sa pulong sa Ginoo kag amo nang aton yung goal diri sa aton nga program, ang pagtuon sang book by book no kag chapter by chapter, verse by verse. Kay halin sa una pagsugod ta broadcast way back in 1975, amo gid ang aton approach no sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa mga radio stations nga aton ginawalihan. And I'm happy nga most people no nga napamati sa una sa aton broadcast sa mga nagliligad nga mga almost 50 years no nga sa gihapon makadumdum kay isa makasugata tabla masiling sila Pastor Pete kapamati ko sa una sa radio no kag may iban nga nangin pastor na subong nga nagasunod sa aton sa sinang book study, especially sa Book of Revelation. Now, there is Ephesians chapter 6, no? Bago kita magkadto dira actually, aton na ilang tawon ang mga natun-anan naton nga hambal ni Apostol Pablo nga dapat nga aton nga gawian o kunlaktan, no? The Christian walk. So as we look again sa aton nga outline dirin, hauna gid yung hambal ni Apostol Pablo that we should not walk as Gentiles. Ephesians chapter 4:17 to 19. Nga hindi na kita magawi sa daan naton nga kabuhi kay siyang una, sang wala pa kita kay Kristo Jesus, abo man ang aton mga practice. Sila ni Apostol Pablo, bayaan naton nina. Sa bagay naton lang principle of putting off and putting in, no? Ang pag-uba sang mga hindi na maayo nga mga kabuhi kag sulubon ang bag-ong kabuhi kay Kristo Jesus. Then we learn sa kaduwa nga walk dira that we should walk in truth. Magmaminatud-on ang isa ka anak sang Ginoo. Hindi na siya magkabuhi sa natawag natong butig o kung hindi man niya natawag nga i-deceive ang ibang nga tao sa pagwali sang kamatuoran. Ephesians chapter 4 verse 20 to 32. And then the third one is walk in love. Ephesians chapter 5 verse 1 to 2 nga magawi sa gugma sang Dios. Kay ang atong Kristo nga among aton ehemplo, amo man niya ang kabuhi niya kabuhi niya, no? That's why nga ang great ang great commandment niya ginhatag is love, no? To love God above everything with all our heart, with all our mind, with all our souls, and to love our neighbors as ourselves. Diri naging combine sa Ginoo ang natawag naton commandment niya. The commandment of love, that we should walk in love. And then we also learn, there is Ephesians chapter 5, verse 3 to 14, to walk in the light. Nga magawi kita sa kapawa kag hindi sa kadudulman, no? That's why nga ginhambal sa atong Kristo, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven.
So isa gid na sang ginhambal sa Ginoo sa aton. And then we should walk in wisdom. Natunan nato na sa ligan nga mga sinimana nga magawi gid sa kaalam sang Dios. Agud mabalaan naton kung ano ang hindi dapat himuon, kag anong dapat himuon. Kaya ang wisdom nga ginhatag sang Ginoo, amo ni siya ang aton natawag nga kaalam sa pagdesider, kag pag-discern sa paghibalo kung anong sala kag anong hindi. So as we grow as believers, naga-lesser man ang problema, no, sa kasimbahan, especially problema sang pastor. Kaya siyempre kung hindi magtubo ang tumuloo sa kaalam sang Diyos, yung hindi niya ma-recognize o ma-discern what is right and what is wrong, amo na, permi lang sa wayon. Kung hindi ka gusto nga sa wayon, dapat magtubo ka, kag ikaw mismo magkahibalo kung ining ginahimo mo is acceptable to God or not. Kaya ginhambal dra sa Book of Hebrews chapter 5 in the last verses nga, may ara kita discernment, especially kung nagatuon kita sang pulong sang Ginoo. No? And then we learn about harmony or walking in harmony, no? So katahom sining outline nga I believe magamit ninyo ini, no, labi na gid sa aton mga Sunday school teachers, sa mga pastors, sa pagtudlo sini sa mga tumuluo, that beginning with chapter 4 of the book of Ephesians to the end of the chapter, ang ginatudlo ni Apostol Pablo diri nga kung paano kita maggawi o kung magkabuhi bilang Kristiyanon. Hindi lang sila nga naluwas kita, kundi nga magkabuhi kita kay Kristo Jesus. Kaya mo ginahambal sa Colossians chapter 2, diba? Verse 6, that if we have received Christ as our Savior, as our Lord, we should walk in Him. So hindi na kita magbalik sa kalibutan, dapat ang gawi naton niya, ang gawi nga naton anaton sa kay Lord Jesus Christ. And now, ari kita sa ikapito, and this is the last walk nga maton anta sa book of Ephesians, amo ang walk in victory, no? Ephesians chapter 6 verse 10 to 18, and then after sina ang mga closing request ni Apostol Pablo and salutation, which is found in verse 19 to 24. Kung di lang kita kutob karon na, no? Kung hasta lang kita sa aton nga limit of time. So anyway, ang una naton nga lantawon diri ang ginhambal ni Paul sa Ephesians chapter 6 verse 10, magsugod kita dira. Sila nga, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, ginhambal ang word nga finally. Siyempre, maglingan ka nga finally sa hingapsan, no? Matapos ining tanan nga gin-explain ni Apostol Pablo, naghatag siya sa iyang final advice sa mga tumulo. Kaya sila nga, we should be strong in the Lord and in the power of His might. So, our strength does not come from our own strength. Palumdumon naton nga sa atong kabuhi bilang tumulo, wala kita nagadepende sa aton iyang kusog, kagkabakod, kagkaalam. Kundi magadepende kita sa Ginoo. So bagay may eksperyensyahan mo na, no? Personally, the more nga nagadugay ka sa ministry, the more nga maintindihan mo nga ang buluhaton gali sang Ginoo kag ang imo kabuhi wala na nagadepende sa aton. Kay bisan, no, sa akon personal nga life, makita ko nga kung hindi bangod sa Ginoo, daw hindi ko matapos ang akon nga dalaganon, ang akon nga Christian race. And I know nga, matuod man na sa imong kabuhi. Sa tanan nga tumulo, kung magsalig lang kita sa aton kaalam, kagkabakod, bangod sa aton natun-an, eksperyensya, nasa ulo ng mga bersikulo, kag ang mga eksperyensyahan tang nakatabo sa aton kabuhi for many years, actually maintindihan mo gid nga without God, we can do nothing. Kaya bisang ginhambal gina sa atong Kristo sa John chapter 15. Kag the more we grow, kag isa ini sang tanda mga kabyanan, kung matutuod kita nga anak sang Dios, nga ang dependence nimo hindi sa imo abilidad, kundi sa Ginoo. Di sa bagay in my own personal life is nagasiling ko gani nga Lord, kung ano lang gusto mo himuon ko sa sining adlaw, because I do not know what's gonna happen in the next day. Kaya hindi gid man kakabalo mo. Lalo sa una sang mga bata-bata pa kay I mean sang ara pa kita sa aton young age nga silin laga hinurusgan pang imo kusog kisa may tendency nga masalig kasi mo kaugalingon bisan sa imo abilidad amon na nga sa mga younger years sa mga pastor kisa nagadepende sila kaalam mayara kan na siling nga nakatuon ako sa Bible school isa na ka notebook ang akon nga na preparar nga mensahe, no, nga ginsagap iman sa iban kung ginhimo iman personally. Pero ang isa ka notebook nga wali hasta gid na sa uhaw, no? Paramdamo na ton maabot ang time, especially kung gaalagad ka sa Ginoo for many years, na madamo gid mo mo eksperyensyahan nga mga discouragement sa imong kabuhi.
Mga pirmi ko kalahog na sila nga, kung may ara nag-claim dira nga appointed son of God, ako ya disappointed son of God. Kay tuod nang gid, no? Kadamo sa mga disappointments nga experiencean mo si mong kabuhi kag kun wala ang Ginoo. Mo nabla sila ni Haring David sa Psalm 119 nga kun wala ang Ginoo, I could have perished in mine own affliction. Hama mo nabal ni David, no? Nga kun hindi bangod sa Ginoo na wala na ako sa natawag naton mga pagtilaw kag mga kasubo kag mga disappointments sa akong kabuhi. And it's happening to all of us. Hindi lang sa mga pastors and maybe mostly sa mga pastors because no sa amon yung mga tinawag sang Ginoo, ginahandol naman ang mga dagko ang mga spiritual responsibilities. So amon na nga kamigid ang ginaatake ni Satanas. And I hope you remember to pray for us. Amon nga si Apostol Pablo, masiling kita nga apostol sa propre, basaha lang ang kasulatan niya, kay gambal gid siya nga pray for us also. Pray for me. Kaya po man akong gina-request sa inyo mga kauturan, ipangamuyuan tagid ang aton mga pastors, kag aton nga mga leaders. Hindi lang tayo maghangad sang ilang mga abilidad, kundi nga panumdumon tigid sila no sa ilaman nga sitwasyon. Pero ang aton nga strength, bisan sini maya nagsiling, no? The joy of the Lord is my strength. Sa mga problema man nga ginasugatan ni Nehemiah, if you want to read the story sa book of Nehemiah, pero ginhambal niya nga ang iya nga kusog nagadepende man sa Ginoo. So be strong in the Lord. Sa iya kita ginatawag nga kusog nya madaog naton ining mga pagtilaw sa kabuhi, especially ining aton Christian race. Sa bagay, no, personally ako gani nga na nakita, no, ang natawag naton kabudlayan sang dalaganon nga ini kay isa masiling ko gani nga daw dali mo na lang matapos imo dalaganon, pero daw ara pa dirang madamo nga obstacle sa last part sang imo Christian race. Tikon ikaw sa katumulo pamatay sa akong karon, ilang tawabla na, no, kung ano yang nagaupang sa imo sa pagalagdan sa imo pagka matutom sa Ginoo. Kay ti kung ikumparar mo ang imo kabuhi isang bag-o ka nagbaton sa Ginoo, gahara-hara ka gid, pero may tion ka abot nga naga-die down. Kay bangod man sang ginahimo ni Satanas nga mga bagay nga gusto gid niya nga i-disable ang aton kabuhi. Personally, amo nang gusto ni Satanas, no? Ginagamit niya ang masubo pa kay ginagamit niya pa ang mga kasubungan nga mga tumuluo. Do okay malantani na kung ang gamiton bala ang mga wala nagapati sa Dios kay daw normal malanaya, pero ang masubo sining last days kay mismo ang mga tumuluo mismo nga may mga kung ano panuwag sa kahisaon nga paggamit kay Satanas para gubaon ang kabuhi sang kasubong yaman nga mga manog pangabudlay. Amo gani ang hambal ni Pastor Rogelio Perez, ang pastor sa Mabinay, no, sa sa dinang lugar sa isa sang giputangan mo sa radio station sa amon fellowship sa mga broadcasters. Ang ginambal niya sa mga ulhing tubo ng mga pastors kay kun kung ihatag sang mga senior pastor sa inyo ang mga buluhaton, no, kung i-take over, no, kabubla mag-take over sang buluhaton kung kisa may mga tion man nga may masako ang senior pastor o kung bangod ba sa katigulangon nga daw hindi ni siya makasangkol sa paghimo sa mga bagay nga ginahimo iya sang younger pa. So ang balo niyang iyang mga junior pastor dra, no, o mga associate niya take over ka anay, ikaw anay wali o kung ikaw himo sini niya pro mabudlay kung imbes nga i-take over nilang obra, i-overtake kanila, tila naman yung overtake butang balon nga kwaon nila sa imo. Ang inangabuluhaton daw gusto nila nga magbulos sila sa hindi patinion. Di sa bagay, no, we have to understand nga ang mga tigulang nga pastor maabot ang time nga madula na ngam lang gid na sa eksena, hindi ba? Ti sino mga siling abiya nga kuya magdugay ko diya sa sining kalibutan at this age, no, maabot ang time nga hindi ko naman masangkulan ang mga amuni nga buluhaton kag dapat may ara gid man na magbulos sa imo. So ang angay tani sa ministry subong nga may ara lang iya nga take over sa mga buluhaton o kung i-delegate mo sa iban, pero kung i-overtake ka, lain naman ay ang bagay. Tiyo mo masubo ka katabo sa kalibutan karon, especially sa mga churches nga mismo ang mga kasimbahanan, ang mga leaders nga ginamo kag ang mga leaders, no, nga nga gingamit sang Ginoo sa sinang kasimbahan.
Kisa daw nakalimtan na. That's normal. Pero amo na nga kusog tayo ay gahalin sa mga katawhan ukon sa aton abilidad. Kaya maabot ang time nga malusaw na gid man ang aton nga mga kusog, no? Pero ang aton strength nagahalin sa Ginoo kag sa gahom sang iya kusog. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. That's why siling nga diri importante nga mensahe diri sa aton sang Ginoong isulat ni Apostol Pablo, if we want to walk in victory, kung gusto tayong magawi nga mangin madinalagon kita, kag matapos ta ang aton nga Christian race. Di way takabalo ko di tatupad karon sa aton Christian race mo. But I am sure ang ako nya Christian race do dali na lang gid kilambot sa inangan. Either nga mag-abot ang Ginoo kag sabniton ako kaupod sa madamo nga mga tumuluo or mauna ko nga madula man sining kalibutan. So ti normal na siling isang iban nga pastor magwali ka blak sa daw ka pamilin-bilin ka. Well actually hindi siling ka pamilin-bilin kay it is the truth. Nga maabot ang time ti why na ako diri sa sini nga buluhaton. No, hindi lang nga maabot ang time maybe kung hindi ta kahambal kasi bunga ni isa no maghambal ta daw ga may mga bagay isa nga daw hindi mo bala mahambal gulpi kay bangod simpre daw na used up naman ang aton nga utok, no? Pero dalayaw ng Ginoo nga until this day, no? Ginagamit niya taghapon, no? Pero ang sikreto sang victory sang Christian race nga magdepende kita sa kusog sang Ginoo, no? Kag ibutang naton ang armor nga gin-provide sang Ginoo sa aton. That's why silinga sa verse 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Tidrigin hambal na Pastor Pablo ang aton kaaway no. Maton antala karon no. Pero may gin-provide ang Ginoo sa aton nga armor. Actually ginhambal ni Pastor Paul ni in relation sa una pa nga tiyempo kay gauso pa to yung armor. Di subong bisan mag-armor kasubong iti ang mga weapons of war subong niya. Why naman sang natawag naton dependigit sa imo, maka-defense ang imo nga kaugalingon kay ti kung tiruhon ka o kung palokpan ka sang mga sa mga grabe nga mga armament, ti matunaw hasta ang tanan ginasuksok mo. That's why ti subong ko lang tawon ta sa warfare abino nga wala na gani nagakadto sa patagawayan nga kundiin gid ng mga kaaway kundi ang nagaubraya sang natawag naton pagguba sang mga installation dira mga satellite nga nga mga technology kag ang mga drone nga among nagdala sa mga bomba kag ang pagpalupad sa mga missiles nga ara kay sa layo so maproteksyonan ka. So during the times of Apostle Paul ang away to yaya face to face mo imaginable nga mag-espadahay na kung panaon ka o kung baslayon ka. That's why you need this armor. Pero gingamit ni Apostle Pablo ini in order, in his time and even in our time now, spiritually speaking, kung ma-realize ta, nga may aray kita nga whole armor, kaya hindi lang ni half armor The whole armor of God, agod nga mabatuan naton. We can stand against the wiles, no? O kung sa mga pahito sang kaaway ta nga mo si Satanas, kag iya mga demons. So, may aray kita protection. Because without the whole armor of God, hindi kita ka-survive. Sinatawag natin spiritual warfare. Kahit whether we like it or not, labi na sining uli mga inadlaw, nga si Satanas, nakahibaluman, nga malipot na lang niya tinion, so tinguhaon niya, nga ang mga tao patalangon. Itaguon niyang mayang balita, kagamuhon niyang kabuhi isang mga manugwali, i-disable niya ang mga nagawali, islan niya ang mga ginawali into something nga daw hindi na insakto sa pulong sa Ginoo. Kaya rin nakita sila tawag in the days of apostasy. Kaya panahon mo naton ang apostasy mo tamulon sina is leaving the faith or leaving the true teachings of the Bible. Ginwarning gina ni Apostol Pablo bisan kay Timothy nga in the last days dangerous times will come when people will no longer listen to sound doctrine. Hindi ba lang balya sa 2 Timothy chapter 4? Yun ang balya kay Timothy, kaya ang pamatian na lang sa mga tao, amo na lang iya ang mga wali o kung teaching nga nagkalot sa gila dulunggan. Teachers with itching ears, buta malo ng mga nanunudlo nga dayawon ka na lang,
Masiling kaya namin ito sa amon simbahan niya, kaya amon pastor, huwag ka pang igo. Di namin na. Abi realize sa mayo, no? Nga kung ang mga wali puro lang pauyon sa imo, kag hindi kaya pag i-rebuke. We have to understand that the Word of God is also being made, no, to rebuke us of our sins and to correct us and to put us into the path of righteousness. So number one, that is to know our real enemy. Kasi ni Paul sa verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So diri emphasize ni Apostol Pablo ang tutuod nga kaaway. Isang subo ko hindi tayo ma-realize, amo lang aga ginamo tuod ng simbahan, no? Ang mga leaders, kaya hindi naman na sila actually real enemy. Di ba? I mean, kung di mo gaya panamdumon, kontrata ba lang mga kauturan ta? Kontrata ba lang mga kapasturan? Kontrata ba lang ang mga tao? Hindi Actually, ang aton niya enemy, si Satan, kaya ang iyang mga demons. Galing kisaan na lipat ta, kung sino aton real enemy, kag aton nga ginaaway ang mga hindi taga niya enemy, kundi mga allies. Kaya tood man, no? Even though we differ from churches, naglain na yung mga simbahan, kaya maybe maabot ang time nga hindi na ta mag-intindihanay sa mga prinsipyo, kag maybe sa interpretation sa scripture, pero we are still allies. Parang dumunta na, no? Example lang, particularly sa mga Baptist. Tanan yung mga Baptist, yung tawag mo, alay na sila. Galing tayo may mga prinsipyo, mga doctrine, may bingagin intra sila, kaya hindi ta conforme. Now, that's why nga gina-permit sang Ginoo, kag ang teaching sang Ginoo sa local church, ganyan ang importante. But doesn't mean, kay bangod nga, ari kaya sa isa ka denomination, nga kontrahon mong iban, nga at least kulang tawon mo, amo-amo makamosang teachings. So, diin nag-abot inang mga kaawayon. Maybe hindi sa doctrine guro, no? Kung mahambal bitaya sa doctrine sa mga tawong pariho ang ilayang orientation, no? Di ba? So, maybe because of the enemy. Nga ginahimo ni Satan, that's why siling sa John 13 and verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. So, si Lord Jesus Christ nagkari agad maghatag sa kabuhi. Pero si Satan niya, ang iya sila purpose actually is to steal, to kill, and to destroy. So, kisa hindi na na-realize kung sino gid ang real enemy. Kaya sila ni Pablo, wala tayo nagpakigdumog, no? The word wrestle, we are not wrestling against flesh and blood. Hindi kita nagkontra sa mga kasubong tanga tao, kundi sa mga principalities, against powers and rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So nga itong spiritual warfare, sa kay Satanas kina na patuon, kay siya gadya ang enemy, siya ang thief nga gusto magkwa, kag natawag naton magkawat sang kabuhi, labi na gid sang young generation, bangod sang influence sang social media, bangod sang lain-lain nga mga pagtudlo, kag ang mga kabuhi sang aton kabataan, especially no, ginakawat ni Satanas. So, siya ang dapat hibaluon nga magkabigtagid nga aton kaaway. So, kung ma-realize na, at least ari kita sa natawag naton nga winning side. Pero hindi mo ma-avoid, no? Even sa atong tanan nga kabuhi, may ara gidya nga kisa nga nagakatabo nga hindi mangintindihanay. Pero one thing, yung dapat hindi himuon nga hindi tagid pag i-hate ang aton mga brothers. Kung may ara kita kisa nga kainit sa aton tigipusoon bangod sang ila magit panghimo sa aton, dapat nga by the grace of God, no, nga hindi kita mag-keep sang bitterness. So, if you have the freedom to do things sa aton niya mga pamaagi, sige yun ta, no? Just move on, kundi magilintindihan na sa buluhaton sa Ginoo, because someday makita na matagyapon. So si Satanas ginambal diri sa Biblia, silin diri sa 8:44 sang John, ginambal sa aton Ginoo, ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So ini nga verse yan, napatuhigid niya sa kay Satan, the devil, no, the dragon, which is Satan. Kaginhambal niya ang mga Hudiyo nga mga reliyoso man, nga siling niya, hindi niyo amay ang ako namay, kundi inyo amaya ining devil, nga siling niya, nga nagadeceive sa inyo. Kaya bangod wala sang kamatuuran sa iya. You know, we are in the last days. Kaga mo na ginambal sa book of Revelation chapter 12,
nga si Satanas kabalugid siya nga malipot nang niya tinion, so gamito niya gid na agud lang nga patalangon mga katauhan, iapunggan ang pagwali sa mayang balita, agud nga mga tao hindi makakita sa natawag naton kamatuoran. So si Peter nag-warn man sa aton, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So bisan pa diri si Peter naghambal sa aton, no? Nahanungod sang kadelikado sining panahon. But God has provided us an armor. Amo na matun-an naton sa sining serye. Kung ano nang dapat asuklubon kay kung wala naton ginasuklob sa matag adlaw nga tanan, vulnerable kita sa target ni Satanas. Agud ma-disable ang atong kabuhi. Madawa sa mga bagay hindi nato maintindihan. But we just have to put our trust in the Lord. Kag dapat ang atong tigipusoon naton man nga bantayan, agud wala sa mga bitterness, wrath, or anger towards other people. Remember, no? Ang mga allies taya mo na gihapon na nagawali sa mayang balita, and even though they are in the other side of the fence, however, ang atong kaaway dapat ma-realize ta nga si Satan. Abyan kung ikaw wala pa makabaton kay Kristo imo manuluwas, this is the time because Satan tries his best nga ma-deceive ikaw agud nga madaldal niya sa impyerno. But it's not a joke to be in the lake of fire someday. Sometime may time ikaw batunagid ang Ginoo bilang imo personal nga manuluwas. Tupto sa liwat, ninyo biyan, Pastor Pinitabag. God bless you.